Hey. So una natin gagawin, ma'am, check muna natin lahat. Yes, ma'am, pwede na. Ma'am? Hindi, ma'am, hindi. 100 times. Hindi, tsaka ano to, souvenir din. At the same time, yung ano, yung lagi kong sinasabi din. Pag may nakita tayong mga gasgas, dito ka rin, ngayon di natin nakita. Pero sa video biglang nakita natin. Kasi minsan may mga clients ako na nagki-claim, kaya may gasgas dito sa part na yan. So pagdating dito sa video, wala pala. So nangyayari dun pala sa labas. Parang proof na rin namin na dito okay naman siya. So possible sa labas. Kasi pag dito gasgas yan, ma'am, kaya may gasgas yan dito ngayon, either tanggapin mo siya or wala ka na talagang choice kundi tanggapin kasi nasa bangko na lahat. Tapos gagawin na lang namin, papalitan namin yung part na yun kung ano man yung may damage na wala kayong babayaran kahit piso. So yun yung ano niya. Pero so far naman, ma'am, ito pini-PDI naman siya, may delivery inspection siya. Ini-inspect muna namin yan before ipakita sa inyo. Yan ang nangyayari. Tsaka ito, ma'am, katulad niya, no, yung mga ganitong simpleng bagay lang na hindi nag-fade pa yung sa details sa conduction sticker, ibig sabihin fresh talaga yung unit. So ito pala yung pinakabit nyo. Yan, para talagang ano. Actually yung kulay na to, ma'am, yung premium opal. Yung iba kasi like yung S-variant, gusto nila ng ganitong kulay. Wala talaga. Ang maganda kasi dito sa premium opal, pag nasa labas siya ng kalsada, top of the line agad yung iisipin ng mga tao. So yun yung sigurong gusto ni sir, na parang top of the line na yung ginawa nyo. First car nyo pati. Actually, ma'am, ito, ma'am, ang VX kasi, ang kinagandahan sa kanya, more on safety feature, yung Honda Sensing. So, kumbaga si sir, naintindihan ko siya na parang gusto niya lagi, syempre wala siya dito, safe kayo. Ganun po. Sige, wait lang, ma'am. Ayan, ma'am, check na natin. Check natin kung may gasgas. Pero actually, ang mga light colors, ang dali niyang makita yung gasgas. Kasi talagang lulutang. Ang pinaka loob kasi niyan, ma'am, lalo na ito, mga plastic black yan. Dito naman, may parang gray or parang metal. Ano. Dito, check natin. Tara, check na natin. Para sa bubong, ano, check mo muna. Kung may makita kang gasgas, sige, ano ka dito, patong ka dito. Yan. Yan, gasgas or may dent. Check natin. So far naman wala, di ba? Dito kasi pag sinipat mo naman yan, makikita mo agad kung may dimple or sige po. Tapos dito, minsan pag check lang natin dito, makikita mo na agad kung may mga gasgas or dent. Tapos ito pala, ma'am, nakasabi rust proof kayo. Dito natin makikita yan. Ito, ma'am, itong block, itong part na yan, yung mga block na yan, yan yung rust proofing natin, pati yung undercoat yan, may mga ano dito. Okay na, ma'am, ito, ma'am. And makikita yung mga black na yung part. Kasi pag hindi po siya naka-undercoat, gray lang siya. Hindi siya naka-black talaga. Kaya yung pinapili nyo ako, ano bang maganda? Undercoat ba or ceramic? Kasi normally, after nyong i-release to, bibihira nyo na makikita tong pang-ilalim. Tsaka bibihirang may car wash na mag-underwash. So maganda yan para at least kung pang matagalan na talaga siya, hindi basta-basta na kinakalawang. Kasi ito, kailangan din ng protection dito, ma'am. Kasi syempre, mas exposed to eh. Kumbaga ito lang, ang kinagandahan lang dito, hindi siya laging nalilinis. So may mga time na mai-stackan siya ng mga putik, doon mag-start yung corrosion niya. Tapos yan, sa BRV VX, ma'am, naka 4 sensor tayo, tapos meron din tayong camera dito. Ito po, may camera. Isa nyo, ma'am, i-investan dashcam.
ano nyo ma'am, hanapan nyo ng dashcam. Yung dashcam ma'am, kung hindi kayo dito sa loob ng Honda bibili, Meron dito. meron din kami sa loob. Ang maganda kasi yan ma'am, harap likod, tapos ano mo yun ma'am eh, kumbaga ebidensya mo yan pagka just in case ma-involve kayo sa mga... Lalo na may mga bata. Yes, di ba? So pag nag-fold siya ma'am dito, tutulak lang ito ma'am. Ito. Hatakin. Try mo. Yan, gilid. Tulak mo lang siya. Yan, tapos baba. So 50-50. So 50-50 ibig sabihin, half siya, pwede mo siyang i-fold. Tapos ito po yung mga tools natin. Ang tools natin ma'am, pangtanggal lang ng gulong. So wala kang, kumbaga yan, wala kang pwedeng ibang galawin, kundi yung gulong lang, panaflat lang yung tire natin. Sir, may jack yan. May jack tayo ma'am, nandun sa may harap. Okay. Check natin mamaya ma'am. So yung tools for gulong lang. Panggulong lang po. Yung sa gasolina ma'am, ito ba yon? Okay. Bulsa nyo na ma'am. Ito ma'am, lock siya ng sa mating natin. Pero normally itong lock na to, hindi siya ginagamit kasi kadalasan yung kliyente kasi magpapalit ng mating, lalo na yung floor mat na rubber. Kasi katulad yan, ang mating kasi ibang mga model, walang mga ganito. Yan, tapos black ceiling natin ma'am, tapos naka curtain airbags tayo. Hanggang dito ma'am, may airbags tayo. Yan, likod. So lahat ng side natin. Pag na-flat kayo ma'am, dito naman na gagawin natin. Ito. Tapos gagamitin yung tools doon. Yan, dyan. Ito, gagamitin yan. Sige. Okay, tapos ang spare tire natin nandito sa may baba. Dito. Ito po. Ayan. Spare tire nandito ma'am. So pag inikot niyo po yan, bababa yung spare tire niya. Sir, yung muffler yan, hindi yan naka-undercoat, diba? Hindi ma'am. Kasi yan ma'am, umiinit yan, mangangamoy yan pagka matutunaw. Kumbaga hindi lahat ng parts sa under natin ma'am, kailangan siyang i-undercoat. Yes ma'am. May mga part lang siyang ina-undercoat ma'am. Yung mga iba naman iniiwasan ng undercoat. Kasi katulad ng mga bushing ganyan, tapos in-undercoat mo, baka lumutong. So hindi nila, kumbaga yung pinaka-body lang ng pinaka-kotse natin. Tapos pati yung sa makina mama, hindi rin siya in-undercoat. Yun nga kasi pag uminit siya, natutunaw, mangangamoy. Kasi parang naka-kerosene base kasi yung ano natin. So yan, makikita nyo mamula. Tapos yung mga ibang part, mga itim yan, makikita nyo naman. Ayan po. So hindi lahat ng ilalim ma'am kasama. Magkano ba yung in-avail nyo ma'am? Yung 4 plus? Yung 4-4? Okay. Kasi meron pa tayong tinatawag na full body, kasama pati yung mga side wings. Mas mahal lang siya. Pero sa totoo lang, hindi siya super advice. Parang sa akin, hindi ko siya masyadong ina-advise kasi hindi naman siya ma-expose. Malayo naman tayo sa dagat para madaling ano. Kumbaga ito lang, para yung mga dumi. Dito, kung sumiksik man dyan. Dahil, no? Ayan. Ito po. Ayan, yung mga itim-itim na yan. Ayan, yan yun. Ayan po. Tapos dito naman po, yung bukas naman po ito, one touch lang, ganun din, tutulak lang ulit. Tulak, pabayaan nyo lang po. Yan. Tapos may access sa dito. Sa pagbalik, baba lang po. Taas dito. Yan po. Tapos pwede mo siyang i-adjust dito sa may unahan. Gusto nyo pong i-adjust yung yan. Dito sa may ano, try mo lang. Try. Alam mo. Totoo lang. Yes. May parang wire dyan na nakita mo yung parang gano'n, yung manipis. Yan, tapos angat mo siya, tapos matutulak mo na to. Yan. Yan. Okay naman, madali lang naman siya. Mas madali actually ma'am pag nakaupo ka. Kasi yan gaganunin na lang. Hahatakin mo lang. Tapos yan, may charger din tayo dito sa may likod. Tapos dito ma'am, yung vent natin, may switch tayo dito sa vent, sa may gilid. May 1, 2, 3 yan. Pag binuksan mo yung aircon dito sa harap, hindi siya mag-on dito kasi may sarili siyang switch. So ngayon, check natin. Meron din tayong tinatawag ma'am na remote engine start. Sa remote engine start naman po, for example, naiwan niyo po sa may open area tong kotse. Lock po natin. Sa pag-lock, po di ba nakalock po siya. Basta na sa inyo yung susi, within 1.5 meters or 3 feet, hawakan nyo lang po dito.
mabubuksan nyo na siya. So isang way para malak nyo po siya, nasa inyo rin ang susi, pindot lang po dito. Dito lang po natin i-check kung nakalock po. Kasi pag dito po, mabubuksan mo siya ulit. So mabubuksan po natin 3 door po sa likod, tsaka yung kabilang side, passenger side. Itong passenger sa likod po, second row, hindi nyo po siya mabubuksan using yung smart entry. So ang smart entry po, pang top of the line din po siya or sa D variant po. So ngayon, meron po tayo tinatawag na remote engine start. Yun nga po, mainit, yung sa labas, napabayaan po natin siya na nasa open area, ganyan open space. Lock po natin, lock, kasi hold po natin ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, mag-i-start yung kotse. Tapos mag-i-start siya, safe naman siyang pabayaan. Kasi ang maganda lang dyan, para ma-cool down. Di ba minsan pag sasakay tayo sa kotse, nasa parking, naka-open, pasok ka agad, sobrang init, nakakapaso. Especially for this car po is naka-leather seat siya. So mainit talaga siya pagdating sa ganyan. Maganda naman dito, mabilis naman din siyang mag-cool down. So ngayon, pag okay na sa inyo, aalis na kayo. Ayan, makikita nyo po. Yan, naka-aircon po siya, nakabukas. Lahat yan, para lumalamig na siya. Kaya nasa bangko kayo ma'am, palabas ka na at alam mong mainit. Within siguro, before 5 minutes or yan, before 5 minutes sa papasok ka sa kotse, buksan mo na siya para pagpasok mo hindi ganun kainit. Then, for safety din po niya, hindi mo siya madodrive. So naka-start siya pero hindi mo siya madodrive na ganito. So pag for safety kasi yan, baka mamaya masalisihan ka, di ba? Basta wala yung susi dito sa loob. Pipindutin nila yung pinaka shift knob, mamamatay yung kotse. Ayan, patay na siya. So ngayon, pag magi-start po tayo, preno muna ma'am, parang sa scooter, preno, di ba? Preno, tapos push start dito. So yan, mag-start na siya. Check natin ma'am yung mga ilaw. Sir, question, yung sa remote, ang tawag niya? Computer mo? Okay na to? Yung inopen mo, remote, kung anong sinet mong aircon, yun eh. Actually hindi ma'am. May sarili siyang configuration na by default, yan lang lagi ang ano niya. Hindi siya yung parang kunwari, yes ma'am. So hindi siya katulad ng, kunwari kung ano yung sinet natin dyan ngayon, yun na rin yung, yan, hindi siya ganun ma'am. May sarili siyang temperature. So yun ma'am, check muna natin yung ilaw. Tsaka ito ma'am, ayan, yan na nakakabit na ma'am. Putang na lang namin, door visor. Yes. Side step, garnish, ang ganda din. Dito ma'am, para yung natatapak-tapakan. Ano ma'am, check ko sa Shopee ma'am, may tinatawag na deep dish garnish. Ano siya, matting siya, tapos nakahulma talaga siya for BOD. So hanapin niyo lang ma'am yung mga 2024, 2023 model. Kasi ang 2023 model, ganito pa rin namang body. May floor mat naman siya. Yes ma'am, pero ang basta ma'am, ano mo mamaya pag pinasok mo dyan ma'am, siyempre every time na umuulan, papasok kung basa yung paa mo, nangangamoy kasi ma'am. So yun ma'am, check muna natin ma'am ito, naka DRL, LED, yan, tapos high beam, low beam, fog lights, LED rin. Dito rin po, may ilaw din po sa 2, 3, 4, 5 side. Ito po, may ilaw siya dito. Actually, mga garnish siya na dagdag design siya kasi yes ma'am. Actually, lahat naman ng binibenta namin more on garnish lang siya. Dagdag lang, dagdag accent sa kotse. Kasi for example, itong CR-V, ganyan lang siya, plain lang siya. Tapos may nabibilan ganito. Kasi original po siya. Basta yung mga binibenta naman namin na ganyan ma'am, ito, yan, original yan. Mga 3M talagang sisirain din ma'am. Masisira din siya pag tinanggal. Kasi yung 3M yan ma'am, unless yung kukuha niyan ma'am may dalang heat gun, i-heat gun niya yan, pero matutunaw din kasi. Masisira ka na siya.
Hindi katulad ma'am ng door visor na original, hindi talaga siya makukuha kasi may clip siya sa loob. Katulad yan ito ma'am, original yan, no? Yung mga hindi original, for example ito, yan yung CRV. May nakatatak na CRV kasi ang original po wala talagang tatak. Tapos may makikita yung dalawang button, parang clip. Ganun po. So dito ma'am, check po natin yung ano. Yan. So may ilaw, yan. Re-reverse ko po, iilaw ang reverse dito. Pag tinapakan ko po, third brake light, lalabas po. Pati dito, tapakan ko lang po, saglit. May ilaw po, pareho. Reverse light. Reverse light, okay naman po. Sa plate number, meron din siyang ano, ito po. Meron din po siyang ilaw sa plate number. Yan. Kailangan yan, hindi dapat pundido, kundi pwedeng hulihin ni LTO. Meron din po kasi yan. Iba yung ano, iba yung, lalo na pag, ma'am, ito na, pasok na natin, pasok po tayo. Tara. Ayan. Tapos dito ma'am, anong tint na kinuha mo? Oh, medium lang, okay. Kaya ma'am, dito yung, nandito yung sa may aircon. Yan. Sige ma'am, sige po. So, ito ma'am, ito na yun. Parang okay lang, parang anong naka-shades, ganun. Mahirap, ang medium naman, ano ba ma'am, 2020 ka pa naman? Okay yan ma'am, kaya naman. Actually, ano ba ma'am yung ano mo, pag sa helmet mo, naka full face ka ba or half face? Full face, tapos, ano siya ma'am, naka, Dual ay I mean yung lens mo ba, dark ba or ano? pag maano sir, dark visor. Hindi na dark visor mo. Pagka ano, actually dito ma'am, ang maganda lang naman dito, parang di ba nag-adjust naman yung mata natin sa liwanag. Kaya maganda rin na isa lang na shade kasi para pag tumingin ka sa mirror mo, dito pareho lang. Kasi minsan may mga iba gustong dark yung side, light yung front. So pag tumingin sila sa side mirror nila, nadidiliman sila. Pero ito naman ma'am, sa ganito naman, sa kotse naman po, sanay yan siya sa totoo lang. Pero sa medium naman po, very safe siya. Hindi siya yung sobrang madidiliman ka. Okay naman siya ma'am, pero may mga iba kasi pag nadiliman talaga sila, nagpapaceramic sila na tint. Kasi ang ceramic tint po, may mga feature po siya na madilim sa labas, maliwanag sa loob. May mga nababasa nga po. Plus, ang maganda pa doon, yung heat rejection niya, mas maganda. So for example, Kamusta yung takas na? okay naman siya ma'am. Kumbaga, Ako na ano. mapagtsatsagaan mo siya, hindi siya yung parang tatagos talaga. Pero kasi, iba yung sa ceramic. Sa ceramic kasi ma'am, for example, ito, nasa 60 plus or 70 plus % yung heat rejection niya. Sa ceramic po kasi, nasa 90 plus. So doon pa lang halos parang di na tumatagos yung init. Yun yung mga kinagandahan sa ceramic. Kung magpapaceramic po kayo sa labas, check nyo po kung may mga ganun silang option na may package sila kasama yung tint. Try nyo ma'am kasi pwede kang, kung madiliman ka man ngayon, pwedeng next time, sasabihin naman nila, ma'am yung medium namin na ceramic, parang light lang nila. So may mga ganun kasi na parang mas light sila. Pero pag tinignan mo sa labas, yung privacy nyo okay pa naman. Kasi the more na okay naman siya ma'am. Opo. Ang ito lang ma'am, ang isang question nyo po kasi is kung kaya ba namin i-drive siya, lalo na paggabi. Kasi sa umaga walang problema. Ang kalaban lang naman sa mga nakating, yung umuulan, tapos gabi, tapos yung dinadaanan mo wala pang ilaw. So, ano po, lagi lang tingin sa side mirror lagi. Kasi lalo na sa kotse, hindi mo ramdam yung katabi mo. Lalo na pag itim yung kotse, minsan nagaganon ako. Pero hindi ko naman sasagi. Magugulat yung may kotse pala dito sa may kanan ko. Kasi hindi mo maririnig, di ba? Sa motor, di ba ganon? Oo, ganon. So, Consistent lang talaga. so every time na mag-change ng lane, tingin sa side mirror. Ganon lang. Kasi yung split second na yun, maraming pwedeng mangyari. Lalo na to, yan, meron siyang blind spot yan. Pagka nag-signal light ka, lalabas po dito. Ayun, pinadjust. Yung, Ganda, no? ayan.
So, tanggalin ko na ma'am. Tapon ko na lang mamaya mama. So, sige ma'am, ako na ma'am, ako bahala. Dito ma'am, kuya dito, tumatakbo ka sa highway, tapos mag-change lane ka. Pag nasa pula na sila, actually itong orange na yan tsaka yan, hindi na siya safe. Sa monitor po talaga siya. Akala ko yung sa lane mo. Hindi ma'am, sa monitor talaga siya. Para kunwari pag lumagpas na siya or nandito na siya, huwag ka na mag-change lane. Okay po. So kunwari kung medyo nandun pa siya, so ibig sabihin, kaya nasa expressway ka, okay pa siyang mag-change lane ka. Pero pag nakita mong makikita mo naman po, pag di siya talaga nag-giveaway, pabayaan nyo naman po. Pabayaan nyo na lang po. Pero ito, ang pinakamaganda dito, ayan, may mga guidelines tayo na makikita nyo kung safe ka pa bang mag-change lane or hindi. So yan po. Pero, tingin pa rin po sa side mirror, additional lang siya. Lagi, may mga, ano po. Ano, yan po yung tatawag na lane watch. Lane watch, opo. Lane watch yan po yan. Yan sa, Nagtataka yata siya. yan, sa lane watch. Actually, kahit hindi ka naman kahit hindi mo siya galawin dito, pwede ka mag-lane watch. May button siya dito. Pindutin mo lang. Ayan. Para lang makita. Para ma-check mo. Yan po. Maganda din yan. Kunwari, for example, magpa-park ka. Kasi dito, depende naman sa tutok po ng side mirror. Yan, dito bandang likod na yan. Yan po. Tapos, yan, naka-tweeter tayo. Tapos may 4 speakers tayo hanggang sa likod. Black yung interior natin, ceiling natin, even dito sa mga sidings natin, black. So, hindi ko naman sinasabi, pag kumain, tapos may ketchup, hindi mamamansya. Meron pa rin marking, pero hindi katulad ng mga gray. Mas magandang, mas madali siyang i-maintain. Tapos dito, Factor na to, sir. hindi naman siya. May insulator naman po. Takad na, 5'1" na. Ayan ma'am, mataas. Mas mataas yung likod ma'am compare dito. Pero dito na-adjust yung height ma'am ha. Ito, may pump dito sa likod. Ayan, mabababa mo po. Yan, and then dito sa harap, ganun pa rin. Yes po, sa gilid lang ma'am. Yung sa gilid kasi ma'am, kahit dyan ma'am sa inyo, meron siyang dito sa gilid. Walang internet. Ayan, tapos dito ma'am, na-check na rin po, natataas baba rin po yung steering natin. Dito lang po, ito po, nahatak lang siya. Tapos pag okay na sa inyo, balik lang po dito. Yung mileage po ng kotse natin, 12 kilometers lang po. Sa babataas na manibela. Tilt lang po, tilt. Tilt. Yes po. Tilt. Sa ibang kotse po namin, like yung sa Honda City, tilt and telescopic. Telescopic, ibig sabihin, nakahatak siya. So, pag natitilt, ibig sabihin natataas baba. So, depende sa height ng nagda-drive. Kasi na-adjust yung para personalize po yung driving experience. Pwede po natin i-adjust yung height ng upuan. Pwede rin po natin i-adjust yung height dito. Kasi for example, medyo masyadong forward. So, hindi niya na makikita to. So, pwede mo na siyang itaas para makita niya po rin po yung mga information. So, yan. Dito, for example, katulad yan, meron po tayong IMID. Nakikita po ng driver kung may bukas na pinto. So for example, ito nakabukas din sa'yo. Ayan, open door. Buksan mo lang po. And then, lakasan mo lang ng konting-konti lang. Hindi, isa pa. Yung may extra rice pa. Konti pa, nag-price ka lang. Yeah. Yan, ganyan lang. So hindi, yung ganun ma'am, di malakas. Sakto lang yun. Basta yung may konting bigat lang. Ganyan. Kasi pag malakas, hindi ko na gagawin. Kasi pag masyadong malakas naman ma'am, yung mga rubber natin, pag lumutong na yan, masisira din. Siyempre ganun lang, parang nagsara ng ref. Ref na medyo mabigat ng konti. Malakas, oo, parang pag ganun. Kasi minsan may mga kotse na magagaan yung pinto. So yan, dito naman po meron tayong sa Honda Sensing natin. Ayaw niya kasi naka low fuel siya, kailangan niyo munang igas. So nagbibigay ito ma'am pag may mga ay na ganyan, information yan. So ibig sabihin, oy, wala na tayong gas, ganyan. Yung gas ma'am dito ma'am, pasok po tayo dito sa may Petron muna. Petron tayo, mamaya po pag yung sa or gusto niyo ma'am, pwede naman, sige, samahan ko kayo habang hindi pa natin Pero sir, kung magdadrive na lang. O sige ma'am, walang problema. Or pwede rin yung magdadrive sa inyo para may warm up siya. Pwede naman sir siya na. Para may warm up muna siya, ganyan o. Tapos
Dito naman po, kaya pa naman siya ma'am. Pero dito ma'am, kasi hindi lahat ng Petron yan mama. Dito lang sa tabi lang namin na Petron. Baka mamaya kasi may mga ibang kliyente, dinala na sa lugar nila, kala nila sa Petron dun sa kanila. So yan ma'am dito, pagbukas ng gasolina, pagbukas ng hood natin. Ito sa gilid. Yes ma'am. Lagi ma'am, pag nalilito tayo, lalo na ako, di ko naman laging kabisado. Ito, tumitingin ako sa may gauge ma'am, may arrow naman siya. Okay po. So pag yan naka-arrow siya na kaliwa, nasa kaliwa lang po yung gauge, yung ano natin. Ito ma'am, may isa pang pindutan, vehicle stability assist for understeering and oversteering siya sa mga curve lines. So parang traction control siya. So inaano niya, binibigyan niya ng balanse, yung mga preno, ganyan, para pumasok tayo din sa kurbada. Yung mga kurbada. Tapos dito naman po, yan, naka leather seats tayo, lahat. Sidings natin, hindi naman lahat, pero may part. Yan, steering wheel natin, yan, to leather seat siya, leather na po lahat. Tapos dito naman po, meron tayong sa sidings po muna pala, yan, yung may power fold tayo, yan, nagpo-fold naman pareho. Check natin, taas, baba, kaliwa, kanan, gumagalaw naman siya. Okay. Lock, naglalak naman po siya. Window, tatanong ko muna si Kiefer kung matagal niya na tong pwede na siyang ibaba. So ngayon, hindi ko pa naman sure. Mga 3 days ma. Ngayon, maganda naman yung panahon natin ngayon. Medyo mainit, maaraw, so madaling matuyo. Pero mukha naman siyang tuyo na. Kasi nakalapat na lahat yun. Pero hindi ko muna ibababa ma'am. Baka mamaya mali ako ng ano. Pero parang mukhang mga 2 araw na to or baka lagpas pa. Mukhang ano na eh, tuyo na yun. Tapos sir, Ano yun ang Honda ma'am, yung ano namin, yung iconic leadership ma'am. Yun yung ano po. Overtime po, nabubura siya pagkakapunas. Pero yes ma'am, AC Motors yan po. Tapos dito naman ma'am, yan may paddle shifter tayo. Pwede kayong mag manual transmission kasi automatic tayo, di ba ma'am? Kailangan lang po natin siyang i-S muna. Pag S natin, nakikita niyo po S doon. Tapos pag pinindot po natin, kita mo, ayan, to, yung S. So sport mode siya. Pag pinindot natin M1, naka-manual po tayo. So naka first gear siya. Up to 7 position po yung transmission natin. So parang kumbaga, kung naka-scooter po kayo ma'am, parang same lang sila CVT transmission. Hindi niyo po ma-feel yung change gear. Kasi para siyang pulley type siya. So lumuluwag tsaka sumisikip lang yung pinaka-pulley niya para dun nagbabase yung bilis ng sasakyan. 'Di ba may mga ano, pero ito ma'am, hindi siya rubber type, na chain type din po yung pinaka-belt niya. So yung iba kasi iniisip baka madaling maputol yung belt. Naka-chain type po siya. May bakal din siya, nakayakap din sa pinaka-belt po niya. So ngayon ito, mafe-feel niyo po yung change ng gear pag nag-manual po tayo or nag-paddle shifter tayo. Sa paddle shifter, nagagamit po siya, for example, pag tarik yung pupuntahan nyo. Pag gusto nyo pong mag first gear lang, dito lang po, S nyo lang po. Pero normally, naka-D mode lang po lagi. Drive mode. Kasi ito ma'am, nakakakit naman ng Baguio, ng Tagaytay. Hindi naman siya nahihirapan yung sasakyan. So hindi nyo po magagamit yung paddle shifter, pang S lang po siya. Neutral, from neutral and drive, kahit hindi po natin pindutin, ganyan lang po. For safety, kaya pagka traffic, neutral nyo lang po, handbrake dito po. Yan po. Tapos ngayon, reverse. Pag from neutral and drive, pag lumagpas po kayo doon, kailangan nyo siyang pindutin for safety. Kasi hindi nyo nga po siya matutulak. So ngayon, gusto nyo po mag-reverse, pindot po dito sa shift knob. Yan. Tapos yan, nakikita po natin, meron po tayong back camera and may back sensor din tayo. So pag may tumapad dyan na any object or tao, tutunog po siya. So doble yung pinaka-safety nyo. Yes po. Park. Sa pag-park naman po, every time na by default, lagi magbubukas yung pintuan natin. So ngayon kung di po tayo magpa-park at nasa traffic po tayo para hindi naman mabuksan ng iba yung sasakyan natin, neutral lang po and drive. Ganun lang tayo, neutral drive. So ngayon pag bababa na tayo ng kotse, tsaka po natin i-park. Yes po. For safety din po, kaya po siya tinutulak-tulak na ganun para hindi po siya lumagpas. Kasi minsan may mapapansin po kayo na umaatras. Kasi yun pala, kala niya naka-neutral or naka-drive, naka-reverse pala.
So ngayon, pag nagda-drive po tayo and traffic, neutral and drive lang po tayo. Pag sobrang standstill yung at masyadong matagal yung traffic, neutral po natin. Yes po. And then handbrake para hindi po tayo nangangalay dito. Yan. Pagda-drive po, ang pinag-aralan ba natin, ma'am, automatic or manual? Automatic. So alam niyo naman dito. Kasi minsan pag mag-manual, para nalilito sila sa nila itatapak yung Sa manual and automatic naman, same lang naman ng positioning ng paa. Footrest, sa ito lang. Gasolina and preno. Dito naman ma'am yung source. Yan dito sa may audio natin. Okay ko muna. Check natin yung tugtog. Dito pwede po tayo mag-change ng channel natin. Yan. And sa volume. Para hindi po tayo nade-distract habang nagda-drive. Ayan po, meron din tayo dito. Ngayon po, pagka meron tayong tinatawag na Bluetooth handsfree. Nandito po, Bluetooth lang po tayo dito. Bluetooth, connect lang po natin yung Waze natin, even yung Spotify, yan maririnig po natin dito. Wireless po siya. Ngayon meron po tayong tinatawag na Honda, sa may tawag dito, sa Apple CarPlay and Auto Android. Kailangan po natin ng wire po. Original wire po para mag phone mirroring po. Pero sir, USB yan USB po. Yung sa mga iPhone po may yes po. May mga iPhone po kasi na katulad niyan ng Type-C na talaga, di ba? Yung dulo-dulo nyo. Lightning pa po. Ngayon yung dito po ninyo, ganyan po. USB pa rin. Parang hindi na po, di ba? Ngayon po meron po nabibili sa mga online. Okay. So, sa USB, pwede po natin dito. Para po ma-connect po natin, po natin yung Apple CarPlay. Sa Apple CarPlay, dapat naka-on yung Siri mo. Pag hindi naka-on ng Siri, hindi po mabubuksan yung Apple CarPlay. Tapos, i-accept nyo lang po para mag-phone mirroring dito. Yes po. Para sa pag-Waze nyo po, ma'am, hindi na kayo kailangan ng mga ganyan, diba? Voice command na lang. Yes, ma'am. Pwede rin po, ganyan. Tapos, dapat naka-mobile data din po. So dito may radio, yan, AM and FM, Bluetooth, and Apple CarPlay dito sa saksak. Ngayon kung gusto niyo pong may tugtog kayo kasi walang CD to, pwede kayong sa USB, tapos mag-save ng song, i-play niyo po dito. Ayan. So next natin, dito po, yung sa wipers po natin, up and down para po dito sa unahan. Yung pag-twist po dito para sa likod kasi may wiper din yung likod natin. Twist sa likod, pataas naman yung sa harap natin. So ngayon ito yung hazard naman, yan. Okay. Likod. Yan. Okay. So gumagana lahat. Signal light. Okay. High beam, low beam. Ito mapapansin nyo, every time na mag-start kayo at madilim na, naka-automatic na yung headlight natin. Automatic siya, pwede nyo pong i-off. Pagka kunwari, yan may on-off dito, kunyari yan off. Yan. So pag every time, yan naka-off po ngayon, pwede nyo pong i-off yung headlight natin. Pero pagka every time na i-start nyo yung kotse, lagi po siya naka-auto yung headlight. So lagi po naka-on yung headlight. So basta ma-sense po ng Honda Sensing natin, sensor natin na madilim, mag-on siya. For example, nadaan po tayo sa Ayala na tunnel, tanghaling tapat. Pag nasa labas tayo ng tunnel, nakapatay siya. Pag approaching tayo or pag nasa loob na tayo ng mismong tunnel, magbubukas po yung pinaka-headlight natin. Tapos sa Honda Sensing, meron po tayong tinatawag na auto high beam and low beam. For example, naka-high beam po tayo. Tapos may na-sense yung Honda Sensing natin na nakasalubong tayo na sasakyan, automatic siya maglo-low beam. Then, meron tayong tinatawag na lead departure for Honda Sensing din po. Yun naman po yung sa una natin once na nag-move. Kaya traffic po, nag-move, magbibip po siya dito sa unahan. So, hindi po siya na-off. Pati yung auto high beam and low beam po natin, hindi rin siya na-off. Makano din po siya. So, ngayon, meron din po tayong tinatawag na sa iba, yung adaptive cruise control. Sa adaptive cruise control natin, ma'am, pindutin lang po natin to muna. Yan. So lalabas doon. 40 km per hour po. Bitaw tayo sa gasolina natin, mag-activate po siya.
Yung adaptive cruise control natin and low speed follow, yan ma'am, pag bumagal yun na sa unahan nyo and promeno, magpe-preno din siya and mag-slow down din siya. Tapos ngayon, pwede nyo po, kunwari, tumatakbo kayo, gusto nyo ng 100 km/h, pwede nyo po mag-plus and minus lang po tayo dito. Bilisan mo, yes ma'am. So ngayon, pag nag-expressway po tayo, gusto nyo pong mag-stay lang kayo sa 100 km/h. So, ganyan lang tayo, mag-i-stay lang siya. Tapos pag bumagal yun na sa unahan ninyo, mabagal din siya. Pag bumilis na siya, maximum niya ng 100, pag nag-100 siya, or yung settings niya po kung gaano kataas, yun lang po ang susundin niya, hindi siya lalagpas doon. So ngayon itong linya naman po, may kita niyo po yung linya dito, yan naman po yung distance sa unahan ninyo. The more na bumababa yung linya, mas magiging malapit siya pagka nag-adaptive cruise control siya or low speed follow. Tapos ngayon ito, meron din tayo mga lane keeping assist. Kikita po natin yung mga lane. Nakikita po natin siya pag tumatakbo tayo. Pag nasa tamang lane tayo, naka-green lang siya. Ngayon, iilaw, mag-iiba yung kulay ng linya niya pag lumalagpas tayo ng lane. Ngayon, 3 ways po to cancel yung adaptive cruise control natin. Cancel tayo dito. For example, may emergency, kailangan yung umiwas or bilisan or magpreno. Cancel tayo dito. Preno tayo, gasolina, magka-cancel na po yun. So sir, meaning yung adaptive, for straight lang talaga siya? Actually ma'am, kahit hindi siya sa straight, pwede mo siya magagamit sa mga pero mas safe siya actually pag sa mga straight. Pag yung mga curve talaga na sobrang sharp curve, huwag niyo po siyang gagamitin. Kasi yung sa pag-curve lines po kasi syempre nagme-minor tayo, may sarili tayong judgment sa pag-minor eh. So for example siya naman, hindi niya naman alam kung pag magka-curve ka, ikaw rin ang kakaliwa eh. So ngayon kung hindi tama yung speed sa'yo tsaka yung pag-curve, pagliko mo, hindi kasi siya yung babagal pagka approaching sa curve lines. So maganda sa mga ganito yung medyo straight lang, may konting curve lang, konting slight lang. Pero yung mga curve line talaga na sharp, ikaw na talaga dapat man. So dito naman masyadong malamig na, 'di ba? Nilalamig ka na. Nilalamig na rin ako, talon muna tayo dito. So ito, pwede kang babaan mo yan, taas and baba, pababa, palamig, pataas, Pag mas painit. mababa po, mas malamig. Yes po. So ngayon sa aircon, di ba natin, sa bahay normally mga 18, 16, ganyan. So ito 18 lang din po. So ngayon yan, pwede mong taasan. So depende sa timpla mo, kung gusto mo ng mas mainit or mas malamig. Dito naman yung fan, yan. So dito, air circulator, pag binuksan mo siya, maamoy mo yung labas. Ang downside po niyan, pagka nandito... Maamoy kahit naka-close? Yes po. Maamoy niyo po kasi dito, magbubukas mo yung sa unahan niya. Ang downside po niyan kasi pag nasa Manila tayo, ma-absorb niya yung mga usok. May filter po tayo sa loob, kumbaga sa mga aircon natin, may mga filter. Ma-absorb niya yung amoy and then mabilis siyang magbara. So mahihina yung pinaka-fan natin. So ngayon, nagagamit siya, for example, sabihin na natin nasa may lugar tayo, probinsya na fresh air naman. Pero normally hindi naman siya laging ginagamit nun. Front natin ito, pag nag-moist, ito lang yan. So yan, meron, di ba? Malamig. Pagka nag-moist yung una natin. Sa likod naman natin, defogger, ito po. Sa likod naman yung linya, umiinit yan. So laging dapat naka-off lang siya. Kasi yan ma'am, nakakabasag to ng salamin pagka tanghaling tapat. So maganda lagi naka-off lang siya. Bibihira naman siyang gamitin, ma'am. So sir, pag walang ilaw, naka-on? Yes, ma'am. Pag nakalabas siya, ibig sabihin naka-on. Yan po. So pagka may nakadilaw na ganyan, may mga naka-on tayo na yan. Tapos dito naman po sa mode, kasi normally dito lang naman sa unan, di ba? Baba. Yan. Dito, check. Meron, di ba? Meron dito. Sa ilalim, yan. So depende sa inyo kung gusto niyo nalalamigan yung paa nyo or yan, sa front, dito. Pero normally po, dito lang sa unahan. Dito lang naman po, lagi. AC on off. Nasa Baguio kayo, malamig naman na, off natin. Ito lang. Ito naman po, yung fan natin gagana lang. Pero yung compressor natin, naka-off lang siya. So since mainit naman dito sa Manila, naka-on lang po. Max Cool. Sa Max Cool naman po, for example, hindi na po natin nagawa yung remote engine start sa labas. Kailangan natin umalis. Masyado mainit. Max Cool nyo lang po. Todo siya. Para mas mabilis lumamig. Ngayon, pag malamig na, off nyo lang po.
mabalik siya dun sa pinaka ano natin. May auto climate siya, gusto niyo siya yung mag-decide. Pero malamig din siya pag nag-decide. So, kunwari kung kaya nasa sa inyo naman po, kung gusto niyo ayaw nga na magkalikot-kalikot ng ganyan, auto ko na lang yan. So, bahala na siya mag-adjust lahat. Yan, so dito mag-a-adjust din siya. So ngayon, yan, dahil malamig naman na ngayon at malamig talaga, so yan yung ituturo niya. Once na ginalaw po niya ninyo, ito kahit anong settings po, yan po mag-off siya. On-off, kung gusto niyo pong naka-off lahat ng accessories, off nyo lang po to. Off nyo lang din po yung sa likod. Yan, mag-off na po siya. Ayan, on-off niya. So dito power outlet, ayan, nandyan lahat ng mga chargers natin. Handbrake, ay sorry ma'am. Naku, wala tayong pambiling yan. Ito ba may ano, sa armrest naman po natin, lalagyan na ng phone, ganyan. Lalagyan na ng, ano ba pwedeng lagay dyan, french fries, ganyan. French fries. French fries. O ngayon, dito naman po tayo. Toys niya, sir eh. Anong toys yung ano? Ito ngayon sa collision ito kanina hindi lumalabas eh yan. Pag pinindot natin yan, lalabas yan dito. Sa Honda Sensing yan, may dalawa tayong pwedeng i-on off po. Road departure mitigation. Yan yung parang mafi-feed po natin, medyo lumalaban ng konti pag lilipat tayo ng lane. So, para hindi po siya lumaban ng slight lang naman, parang i-remind niya kayo, bakit ka lumilipat or baka naantok ka lang, ganyan, di ba? Pwede kayo mag signal light, tapos bibigyan niya kayo ng permission na mag-change ng lane. So ngayon, meron din po tayo dito po, down and up, ito lang ha. Collision mitigation braking system, ito naman yung nagpe-prenong mag-ismam. Ito yung, for example, inantok ka or na-distract ka, biglang huminto na sa unahan nyo. Siya po ang magpe-preno mag-isa. Ang pagpreno niya hindi smooth. Emergency stop po talaga, bigla talaga. Hindi ba delikado yun, sir? Hindi siya delikado. Mas delikado man pagka pinabayaan niya kayong bumangga talaga. Pero yung pag-stop niya na bigla, hindi naman po yung parang tatalon naman kayo lahat na, di ba? Basta naka-seatbelt naman kayo, pero hindi siya smooth. Iniisip ko sir yung nasa likod. Mapupunta dito sa unahan, di ba? Yung, hindi naman po ganun, yung sa sobrang lakas. Pero hindi siya smooth. Hindi siya smooth. Pwede po natin i-on or off, pero maganda for safety kasi yan, lagi naka-on lang. So ngayon, yan, off lang natin. Ayan. Ito up and down, yan yung mga pwede ka mag palit ng mga info. Yan. So ngayon, ang range na lang ng gasolina natin, pwede kang tumakbo ng 9 km ma'am using yung, kung ano yung gasolina natin ngayon. Meron siyang ganyan. Tapos yan, makikita nyo may average fuel consumption na 0.5. So ibig sabihin, sa 1 litro, nakaka 0.5 pa lang. Kasi hindi pa tumatakbo yung kotse. The more na tumatakbo yung kotse, tumataas po ng tumataas yun. Kung maging kilometer per liter po natin, makikita po natin yung pinaka-real na kilometer per liter yung performance po ng sasakyan. So ngayon, makikita po natin yan, may mga bar po, yung 0, 20, and 40. Ibig sabihin, pag tumataas siya, tumataas din po yung kilometer per liter natin. Yan po. So sa trip A niya, so ibig sabihin, na-drive yung kotse, 12 kilometers po. Sa Thailand, kasing galing po itong Thailand, ikot sa Batangas, dadalhin po dito, iniikot sa taas, yan po yan. Batangas po ang pinaka-planta. Actually ma'am, yun yung port namin. Ah, okay po. Ang pinaka-planta po, pinagbuuan ng kotse po is Thailand po. Ang ganda hindi China. Yan po. Tapos average speed po niya 1 km per hour kasi hindi pa po siya talaga natatakbong mabilis. Yan po. Safety support, yun yung collision mitigation braking system. Enter nyo lang yun. Pag gusto nyo i-off, enter lang. So halos lahat sir ng button tsaka ng ano, dyan sa side na yan. Nandito po. Kung tungkol po sa collision, sa Honda Sensing po natin, nandito po sa side na to. Pag sa audio naman po, nandito sa kaliwa. Yan po. Basta ma'am, ano, feel free. Kahit sino sa amin, pwede nyong, ano, pwede nyong tanungan. Kunwari kahit sa maintenance, sabihan nyo ako. Kasi pwede naman ako magpa-schedule sa kanila. Yan, tapos okay naman. Alam ko, hindi mo naman matatandaan lahat. Diba? May konting-konti lang. Actually, YouTube, number 1. Ang dali. Ngayon, pagka hindi talaga madaling hanapin, kontakin nyo ako ma'am. Pwede naman. Tuturuan ko na lang kayo. Once na wala ka namang ginalaw dito, wala namang magiging problema.
Pero ito kasi talaga sa totoo lang, kaya yung sa driving school nyo naman ma'am, tapag gasolina, yun lang naman ang pinag-aaralan, wala naman talagang ito di ba? So, eventually, maano nyo naman po ito. Actually, pag natutong mag-drive to ma'am, mas matututunan niya lahat yan. Parang mas mabilis niyang Maganda sa talaga pag actual. yes ma'am, sa actual talaga. So ngayon, in-explain ko lang na para at least, ay, may ganun palang mga, di ba, hindi kayo magugulat na may ganun palang feature. Kasi minsan, sa likod ma'am, yan, may ilaw din po kayo. Yung ilaw, LED na din yan. Hindi pa to LED ma'am. Yan, na-upgrade yan ma'am. Yes ma'am, hindi naman siya laging iniilaw ma'am. Actually, map light lang to, map light. Pero hindi naman natin kailangan ng, di ba? Pero ito kasi pag may kailangan tayong hanapin dito yan. Ito po. Tapos meron din siya tinatawag na mga hill start assist. Hill start assist ma'am yung hindi umaatras agad yung kotse nyo pagka naka-incline or recline po. Tapos meron din siyang ESS, Emergency Stop Signal. Pag nag-sudden brake po kayo, mag-signal light lahat. Mag-hazard siya. So baka magulat kayo, bakit mag-hazard to? Kasi yon for safety po siya, para at least hindi siya for example emergency, nag-stop po kayo, kaya siya mag-ESS or emergency stop signal po para mabigyan niyo po ng signal yung sa likod. Mag-hazard siya ma'am pag nag-full stop tayo ma'am. For example ma'am, di ba yung iba yung nagkakarambola yung kotse, yung ang dami nagbubungguan kasi hindi nila alam po naka-stop. Yung pala, nabangga lang pala. Ito kasi pag nag-stop siya, nag-sudden brake ka, mag-warning sign na siya. Para makukot niya na yung attention na nasa likod niya na, para may emergency yung... Siyempre pag may hazard, di ba parang... Pag driver ka, nasa isip mo agad na may emergency dun sa unahan mo. So para hindi siya magtuloy-tuloy sa inyo man. So, airbag, meron din tayo sa front, meron din tayo sa side airbags, curtain airbags, and side airbags dito sa upuan po. Buong window natin ma'am. Tapos ito sa upuan po sa side, isa, dalawa. Tapos dito rin po sa front, dalawa rin po. So marami siyang airbag. Yan yung ano po natin. More on safety po talaga yung in-offer ni VX. So yan yung mga wala sa V variant. Honda Sensing, airbags. Tapos yung mga lane watch, more on safety na konti lang naman yung difference. Kaya good choice din po nag-VX po tayo. So ngayon, Sir, may question ako dun sa Manibela. Naka-automatic siyang bumalik? hindi ma'am. Paano automatic bumalik ma'am? Nag-full right. Ay hindi, automatic talaga siya ma'am. Opo. Kasi ako nahihirapan. di ba yun ma'am, di ba ma'am pag nag-U-turn ka kunwari. Tapos pag naggasolina ka kasi, normally ang kotse, pag naggasolina ka, mag-aano siyang mag-straight ulit. Bumalik siya ng straight. Pag hindi siya nagbumalik sa straight, ibig sabihin may something sa manubela mo, may problema yung power steering mo. Yun po kasi pinagamitan ko sa school, private yes, ma'am. school. Ano lang, manual din yun. Doon ako nahihirapan talaga. Hindi mo talagang babalik siya na sobrang Yun sir, hindi na bumabalik. Kaya may problema yun ma'am. For example, sige ma'am, ito gawin natin. Mag-pick, ano ba? Labas ko lang yung kotse, makikita niyo ma'am. Sige po. Magpo-full right ako noon, tapos isang balik lang pala ako. Doon ako nagkaka-problema minsan nung Hindi ma'am, actually talagang pag nag-ano ka kasi ma'am, parang halos dalawa eh. Isa, dalawa, ngayon dalawa, full right diba? Yes ma'am. So pagka nag-ano ka ma'am, matatansya mo yan din ma'am. Sa ngayon pag parang nalilito ka rin kasi unlike sa motor kasi di mo naman kailangan ng ganun eh. Pero ito ma'am, yung sinasabi niya bumabalik siya mag-isa, wala naman talagang feature na bumabalik siya mag-isa. Pero pag once, kaya nagganyan ka kasi ma'am, kaya nagganyan ka ma'am, tapos nag-gasolina ako, babalik kasi yan ma'am ng ito lang. Pag nagano tayo, pagka, ayan kita mo ma'am, bumabalik. Yun kasi yung niya, yun yung pinaka, niya ma'am, parang yung pag nagkaroon ng puwersa yung unahan, talagang babalik siya ma'am. Kaya nag-U-turn tayo. Pag U-turn mo, pag binitawan mo yan, nag-gasolina ka, babalik siya. Pero hindi yung feature na talagang automatic ma'am ha. Ibig sabihin, baka may problema na yung dinadrive mo ma'am. Baka yung power steering niya may problema na, pang ilalim niya may problema na. Kasi normally yan ma'am, kaliwa kanan yan, pag nag-gasolina ka, i-straight dapat yan.
Kasi, yun nga ma'am. Ako ma'am, experience ko na nagbabuy and sell ako nun. Pag yung mga ibang kotse na hindi bumabalik ng gano'n, na naka-EPS, baka may problema ma'am. Kasi basta ito ma'am, yan nakaganyan lang. Bumabalik din. Kasi ito ma'am, basta nag-ano ko ma'am. Kaya yan, diba? Wala akong hawak, diba? Ayan o. Ayos pala. Yan. Lalo naman pag tumapa ka na ng gasolina. Ako magbibilang. Magbibilang. Hanggang umi-straight siya, yes ma'am. Bibitawan mo lang, gagayan ka lang ma'am. Kunwari, di ba, tatakbo ka ng ganyan. Gagayan ka lang. Tapos pag nag-straight na, hawakan mo na siya. So, pwede ako sumagot ng call. Baka ito na yung kasama ko. Sige ma'am, sige ma'am. Ma'am, magmo-montage lang ako sa labas para tuloy-tuloy na yun na natin.